So, ngayon lang natin yan linabas mga boys, no? Dinala natin dito sa may grass. Kasi for 3 days na sa box lang natin siya. Pinalitan natin yung pang ilalim na papel. So baka later pag binalik natin siya, lagyan natin ng Rizal, no? Yung ipa. So medyo na late yung paglabas natin kasi it's 5:30 in the afternoon. Yan, kaya medyo nalalamig na siguro. Mauna na muna itong vaccination na fowl pox. I don't know if okay yung ganitong age, kasi normally ginagawa ko ito at around 7 days after na ma-hatch sila. So first time itong gagawin kasi doon sa kabila may nakita na tayong mga sinyales na parang mag-start ng mag-a-attack yung bulutong, yung fowl pox. So unahan na natin before it become too late. So I think masusustain, masurvive nila. Normally I do this when they reach the 7 days old. Usually the first vaccination na binibigay natin sa kanila is the B1B1. This time first yung fowl pox. And ito yung ko mga boys, no. Ito yung nabili ko. Iba daw ito yung brand na ito out of yung usual na nabibili natin ng dati. But accordingly, same effect lang naman daw. So this is CVAC. So na-try nyo din ba ito, yung CVAC? Yung effectiveness din ito, but according sa stores, Agrivit na nabilihan natin, the same effect lang naman. It's just that they are of different brand. So we could no longer wait for the usual na brand na ginagamit natin. But what is important is we really have to give this kind of vaccination just to prevent the spread of bulutong. Kasi nga we observe there is already presence ng bulutong. Maybe nagtatanong kayo kung ano yung timing ng pagbibigay. Regularly we do it like in the afternoon after feeding. So yung principle kasi doon na after natin maibigay yung ating vaccination, yung babaksin sa kanila, wala na silang ibang gagawin kundi magre-rest na. So matutulog gabi, papahinga, and then hindi masyadong magalaw. At least nakakapag-rest sila at naiiwasan nila yung masyadong stress. In the next day, sa morning, nagbibigay tayo ng antibiotic for just 1 day. So yung ratio natin dyan, yung routine natin, morning magbibigay tayo ng antibiotic, but during lunchtime binibigyan natin sila ng fresh water, and then in the afternoon na naman, after feeding or before and after feeding, nagre-resume tayo ng antibiotic naman. So 1 day lang yung antibiotic. Hindi ko masabi na very effective siya kasi may mga instances naman talaga na nanghihina, but wala pang incident na dire-diretsong mortality. Wala pa naman akong na-experience ng ganyan. But in some instances, meron yung naghina muna, and then hindi naka-recover. Yung fowl pox kasi, it comes with isang liquid saka itong isang powder. So we're gonna mix it together and then boom, that's it. So ito, pag bumili ka ng ganito sa fowl pox, dalawang bottle siya, one is liquid and one other is powder. And pag bumibili niyan, may kasabay na yelo. Diba? May kasabay na yelo pag binibili. Kasi to prolong yung preservation ng vaccine. And then it also comes with this one, the injection. Injection. Wing web inject. See? Oh. So yun, basic lang naman ito. All we have to do is just mix the powder and then the liquid. And then afterwards, can I borrow your scissor please? Okay, we're gonna remove the cup, the sealed cup, with the scissor, usually pair of scissors. So that's it. Na open na natin mga boys. Careful kasi baka matapon, We're gonna mix it together, powder, liquid, and then the powder.
So yun, Allpox vaccine mga buboys. And then cover natin so we can mix it properly. Yan. Shake it well, shake it well, shake it boom boom, shake it boom boom, shake it boom boom, yeah yeah yeah, shake it boom boom, yeah. Nice. And then notice na na-dissolve na yung powder doon sa liquid na linagay natin. And then that's it. So paano yung pagbigay ng vaccine sa ating chickens? Allpox is a given through the wing web. But before doing that, kailangan siya isawsaw muna dito sa ating vaccine. Ano? Sawsaw and then pack sa wing web. Okay? Few hours later. So we're done mga buboys, no? Dito sa ating 1 month old. Yan, ating 1 month old. So at least after sa andito sila muna sa brooder. Andito muna sila sa brooder. And bukas ibabalik natin siya doon sa barn, no? So yan muna yung nila, resting place nila muna. So, okay, nilawan ko lang muna para at least extended yung feeding time nila. But later after siguro mga 6:30 or 7 PM i-shutdown na din natin yung lightings nila para at least makarest talaga sila. Okay, nasa resting stalls na sila dito. At least dito covered, at least dito covered yung yung pahingahan nila. This is actually 3 months and 2 months old. Yan, naging natin yan sa vaccination. Yan, ito yung mga malalaki natin. Okay, so time check mga buboys, it's 6:17 ng hapon, ng gabi. Okay, so kakatapos pa lang natin magbigay ng vaccination, yung ating Allpox. So ito nga para sa akin, ito yung normal at regular na time na nagbibigay tayo, kasi after ng pagbibigay natin ng vaccine, at least rest na yung ating mga sisiyo, no? Hopefully tomorrow lahat malakas at survive. Okay. Yes, good morning mga buboys. Morning na. So check natin yung binaksin natin kagabi. Sila mga buboys, so vaccine natin kagabi yan. So okay naman. Parang hindi naman masyadong na-stress, no? Yun. So check natin yung sa brooder. Yan. Okay naman mga buboys, oh. Tingin ko okay sila. This one, no? Oh. So ibabalik na natin sila doon sa barn. Alright. And ngayon magbibigay na tayo mga buboys ng antibiotic, no? Antibiotic para sa kanila. Water soluble antibiotic yung bibigyan natin mga buboys, para tuloy-tuloy yung magandang resistensya nila at immunity. Alright? Okay. So yan mga buboys, binigyan na natin ng antibiotic for a day, after nung ating pag-vaccine, para at least ma-reinforce yung immune system nila at hindi kagad maghina na. So that's it muna mga buboys for now. Have a safe day. Bye bye.